Ma'am, I remember nung summer, first year, binigyan mo ako ng grade na 80.0. And na-feel na binigyan mo lang ako ng chance. Kundi dahil doon, baka wala ako dito sa Amerika. Yep, naalala kita. Ilang sems ko rin kayo na-handle, kaya I remember most of you. Di ko na naalala about your grade, but I am sure you deserve it. Pagkapasok. Hey! Yung confidence ko bilang, nakita niyo yung mga post tungkol dun sa tawag doon. Teka, may script to ha. Pinagandaan ko to. Nasaan na yung mga 75 yung grade dati? So, gusto ko lang gumawa ng video tungkol doon kasi talagang sobrang nakaka-relate ako doon. Bilang estudyante na ang tanging goal ko lang nung high school, huwag ako maging panghuli. Kumbaga, top 50 kami noon. Goal ko lang 49. Masaya na ako noon. 48. Para na akong valedictorian nun. Sasaya ko nun. Ngayon, syempre, buhay. Tumatanda tayo. Nagbabago, di ba? Ngayon, gusto kong i-share yung experiences ko. Ano ba yung mga negative effects sa akin nun nung kinalakihan kong mindset na pasang-awa mindset kung tawagin. And ano rin naman yung mga positive effect nun sa pagkatao ko. Pero, spoiler alert, kinailangan kong baguhin completely yung pananaw ko sa buhay. At siguro pwede ko na rin itong i-consider itong video na to bilang a message to my 13 years old self. At para naman sa mga tao na ang baba ng kumpiyansa sa sarili, na tingin nila, doon na lang sila. Itong video na to para rin sa ito. Sana kahit pa paano may makuha kang lesson sa mga ikukwento ko dito, okay? Yan ha. Prepared tayo. So, ito yung post na yun. No? Bali, wala lang masama. Alam mo yun, nakakatuwa nga na yung mga pasangawa dati, mga naging successful in the future, hindi naman ako mambabash ng mga tao na yun. No? Ang gusto ko lang i-share dito yung life experiences ko. Personal to, okay? Hindi to para mangupal. Pero disclaimer lang din, top 48 out of 50 ako. Pero star section ako lagi. Section 1. Section 1 ako lagi nun. Kasi teacher yung tita ko. Nag-advisor ko pa. So bakit ako gumagawa nga nito, diba? Kasi hindi ko talaga magawang maging proud dun sa nakaraan ko na ganun lang yung goal ko. Kasi kumbaga yung root nun, low self-confidence Kasi ang mindset ko ng bata, bakit pa ako magta-try? Ganito rin naman, top 49. Mag-review ako hindi, top 49. Bali, hindi na talaga ako nag-try. Papasok ako ng talagang walang alam. Tapos, mangongopya. Guilty ako dyan. Gusto rin kami maging proud. Hindi Kahit na ngayon, sa buhay ko ngayon, magiging completely honest lang ako. Natupad naman yung mga ilan sa mga pangarap ko. Kumbaga, mababack-upan ko naman kung sabihin kong proud ako na pasang-awa dati. Pero hindi talaga Alright, let's move on. So, dalawang part yung video, negative effect nung pagiging pasang-awa, tsaka yung positive effect. At paano ko nagamit yung negative effect din para makatulong sa akin. Game. Alright, may script talaga ako. Nakapagod pala to. Negative effect sa akin. Until now, pero hindi na siya ganun katindi. Kasi na-confront ko na siya. Ito yung tinatawag na impostor syndrome. And to be honest, dito ko na lang talaga nalaman yung word na yun. Kasi lagi siyang ginagamit. Pero nung nasa Pinas ako, or nung high school, nung college, hindi ko pa alam yung word niya. Although, alam ko yung feeling. Ito yung feeling na parang, feeling mo impostor ka. Na mag-overcompensate ka. Para hindi ka mahuli. Kumbaga, kaya siya tinawag na impostor syndrome. Pero hindi ka naman talaga impostor, di ba? Paki-google na lang. Hindi ko ma-explain ng maigi dito. Hindi naman ako psychologist. Pero, paki-google, post mo yung video, tapos balik ka dito. Okay? So, yun ang unang negative effect. Impostor syndrome. So, bale, introduce ko lang sa mga hindi ko nakakalam. Ako po si Paolo. Isa po akong nurse, emergency nurse, dito sa Seattle, USA. At maglilimang taon na ho tayo dito.
At bakit ko kailangan sabihin yun? Kasi, ako medyo mainit mata ng mga nurses lately. Pero alam ko, sa lahat ng klase ng trabaho, mahirap po. Opo, wala pa madali sa buhay. Pero gusto ko lang din sabihin na pagdating po kasi sa medical field, iba yung stake eh. Iba yung pag nagkamali ka talaga, pwede kang makapatay, pwede kang makulong. May ganong factor. Literally, pwede ka talagang makapatay. Kaya gusto kong i-add sa context yun na nasa field ako ngayon na ganun. So from pasang-awa na bata na nandito sa field na bawal magkamali. Diba? So gumraduate ako ng high school. Pasang-awa nga, diba? At wala. Hindi ko alam saan ako mag-aaral nun. Hindi ko alam anong kurso na kukunin ko. Pero sabi ko, pag nag-college ako, this is it. Gagawin ko yung mga hindi ko natupad ng high school. Babawi ako. So, nag-nursing ako. At syempre, dating gawi, pasang-awa pa rin. Pero dito yung pivotal point ko eh. Looking back na lang din, in hindsight na lang din. Ito yung naging pivotal point ng ng point of view ko sa buhay. Kasi tri-sem kami noon, first sem, second sem, tapos may summer sem kami. Tapos summer sem. At syempre ako nga, laging late, pasang-awa, pumapasok ng walang alam. Fast forward, natapos yung summer sem. Dun sa school na pinasukan ko, bawal lang pasang-awa actually. Bawal lang 75. Kailangan 80. 80 pataas lahat ng grade mo. So, doon pa lang pressure na agad. So, first sem, second sem na fulfill ko yun ng pa-chill-chill lang. Tapos, nung summer sem, ayun na, natapos na, diba? Ngayon, kailangan pumunta sa school para kunin yung card. Punta ako sa school, commute ako, so habang naglalakad ako papunta sa faculty room, na kakasalubong ko yung mga kaklase ko. Umiiyak. Sabi ko, nangyari? Ano meron? Sabi nila na, unfortunately, bumagsak sila. Sa loob-loob ko, tangina. Mas masipag sa akin yung estudyante na to, tapos mas maayos na estudyante to sa akin. Kung bagsak to, ano pa tong mukhang to, diba? Okay. Nursing is not for me. Sabi yung ganun. So lakad ako papunta sa faculty. Habang naglalakad ako papunta sa faculty, nag-iisip na ako ng rason. Sasabihin ko sa tita ko kung bakit ako bumagsak, na ayoko naman talaga ng nursing, pinilit ko lang, ganyan-ganyan. Ngayon, katok ako, pasok ako sa room. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mukha ni ma'am. Morning po, kinuha ko yung card. Tapos, nakangiti lang si ma'am sa akin. Tinignan ko yung card ko. And wala mo score ko. 80.0. Ayan, nalapag ko to. Kukunin ko yung TOR ko. Papakita ko yung exact subject na yon. 80.0. Pasang-awa. Literal. Yeah, kunin ko lang yung TOR ko. Nasaan na yan, no? Uy. Kulay berde. Alam mo na, sa nag-aral. Tonyo. Ito. So na yung first year summer. Yun. Ina. 80.00. Sa college namin, pag may below 80 ka, tatanggalin ka talaga. Hindi ka pwede mag-irig. Talaga ikikik ka nila sa program. Wala nang bawi. Ngiti lang sa akin si ma'am. Nahalo ko yung feeling na yun na, kasi ready na ako eh. Ready na ako na bumagsak. Tapos putik na 80.00. Ako, nag-thank you ba ako? Basta talagang tulala ako nun eh. So, at that point, sabi ko, hindi na pwede yun. Yun, eto na yun. Ito na yung katotohanan na kailangan seryoso ka na. Kasi, kumbaga, pasang-awa nga, di ba? Naawa na sa'yo. Parang nagising na ako sa katotohanan nun na I really need to try. So, from then on, hindi na ako pasang-awa. Kahit papaano. Siguro kung 80 ako nun, 84, 85 na yung grade ko. Yung kumbaga confident na ako na hindi ako
Hindi ako babagsak. So, fast forward, nag-second year na kami. Tapos dumadalo pa rin yung mga kaklase namin na, alam mo yun, mga bumagsak. Unfortunately, pero nurses na sila ngayon. So, it doesn't really matter now. So, meron akong guilt na, mas deserve na itong isang to, yung spot ko ngayon. And parang, ang weird ng feeling na yun eh. So, ang naging compensation ko, ito in hindsight na lang, hindi ko talaga siya intentionally na ginawa. I mean, thankfully na lang din na yun yung naging compensation ko. Compensation ko, nag-aral ako. Nag-review ako. At hindi ko na hinayaan na yung grade ko is 80 or pasangawa. At least sa amin, sa school namin nun. Kala ko, pag graduate ko nung college, nafe-feel ko na I really deserve it. I mean, pagka-graduate ko nung college, nakita ko ulit yung mga kaklase ko na yun na wala na dun sa school. Actually, marami pang bumagsak ulit eh. Parang may feeling talaga na I don't deserve this spot. Why am I here? Diba? Nagawa ako dito. Paaso-aso lang ako. I mean, paaso-aso yung term. Hindi naman sa animal cruelty. Paaso-aso na, alam mo yun, kain tulog, kumbaga. Yun yung term doon. Kasi diba mga aso, mga alaga natin, kain tulog yan. Ngayon, board exam, nag-overcompensate na naman ako doon. Hindi ko nga in-expect yung grade ko doon. Ang taas ang grade ko ng board exam kasi talagang talagang puyat ako noon. Talagang nag-aral ako noon na almost mag-top na ako noon. Lagi ko itong kinukwento sa mga tropa ko pero sayang eh. Hindi umabot eh. Anyway, miskin nakapasa na ako sa board exam, hindi ko pa rin maramdaman na I deserve this because dahil doon sa nangyari, napasang-awa ako noon. Ngayon, pa-forward ulit, nagtrabaho ko sa nurse, sa mga magagandang ospital. In the back of my mind, lagi akong, I'm just playing a role here. I don't really deserve to be here. Pero, sige, try na lang din natin. Yun, natapos ko yung career ko sa Pinas. Ngayon, lumipad na ako sa Amerika. Okay? So, may experience na ako nito, May experience na ako nito. Pagpunta ko sa Amerika, same thing. Man, what am I doing here? How do I deserve this spot right here? Ang pangit ng pakiramdam na ganun na you fulfill something, you reach something, you accomplish something, pero feel mo you don't deserve it. Even though you really did your best, parang dahil lang dun sa isang event na yun nung college na pasangawa ako, na naawa sa akin yung professor ko. So, typical me, ganun ulit, pinagandaan ko. Ginalingan ko. Nag-aaral ako. Naging magaling akong nurse. Yun, natanggap ako. Ngayon, ganun pa rin. Feeling ko, I don't deserve this. Why am I here? What am I doing? So, sabi ko, I need to deal with this. Hindi pwedeng ganito. So, you know what I did? I messaged that professor. Kasi yung cellphone ko. I messaged that professor. Screenshot ko. Pero hindi ko nalang papangalanan si ma'am, ha? Kasi, baka sabihin, may favoritism. Pero basahin niyo muna yung message niya dito. So, chinat ko siya. Sa Amerika na ako nito. Chinat ko siya. Hello, ma'am. Yan. Yes, Tio, kamusta? Oh, and eto pala. Shout out kay ma'am. Siya yung nagpangalan sa akin Theo. Which is gamit ko sa work, gamit ko simula nag-work ako na never ako natawag na Theo sa buong buhay ko. Itong professor na ito yung nagbigay sa akin nickname na Theo. Although, dito sa YouTube channel, Paolo yung gamit ko. Anyway, yes, Theo, kamusta? Naalala mo pa ako, ma'am. Tagal ko na gusto mag-thank you sa'yo. Ma'am, I remember nung summer, first year, binigyan mo ako ng grade na 80.0. And na-feel na binigyan mo lang ako ng chance. Kundi dahil doon, baka wala ako dito sa Amerika. Thank you. Man, kailangan ko na mailabas
yung feeling ko na yun eh. So yung reply siya. Yep, naalala kita. Ilang sems ko rin kayo na-handle kaya I remember most of you. And ganoon daw yun, yung makukulit na students mas naaalala ng teacher. Di ko na naalala about your grade, but I am sure you deserve it. Pagkapasok. Hey! Yung confidence ko bilang, I deserve it, man. Sabi ng teacher. Sabi niya, but I am sure you deserve it, kaya pumasa ka. So, she's saying I deserved it at hindi yun pasang-awa. Okay? Behind your medyo brusco attitude, I see you as a good person. And I have this feeling that you'll be a good nurse someday. Ooh! Woo! Sarap. Parang maiiyak ngayon. Congratulations, Tio. Do keep in touch. Every now and then, nagkaka-chat kami na rin. Okay, yung mga sumunod, di ko nababasahan kasi chismisan na yun, okay? Nung minessage ko si ma'am na ganun, nawala. I mean, not completely, pero kumbaga, nagkaroon ako ng ba yun? Na-settle ko yung issue na yun na, men, deserve ko naman pala to. Yung mga pinagtrabahuan ko, kung nasan man ako ngayon, I should take credit for myself. Pero, back to my point, isipin mo, mula college hanggang ngayon, I had that feeling kasi dahil lang sa attitude ko na pasang-awa at may naawa lang sa akin, kaya ako nandito ngayon. Imbis na, alam mo yon, maging confident ako na lahat ng meron ako ngayon, deserve ko kasi pinaghirapan ko. Pero dahil sa may naawa sa akin, I mean, at least sa paningin ko na naawa sa akin yung prof. Ganon. Stress. Pangit. Although, ang pangit nung epekto, pero at the same time, yung compensation ko, yun nakatulong din sa akin para alam mo yun, matupad ko yung iba sa mga pangarap ko. Ngayon, balik tayo sa kabila naman. Yung good effect naman. Teka, kunin ko lang yung script ko It taught me na... Pero ito, na-realize ko na lang to, syempre ngayon na lang, na may na-achieve na ako. Pero hindi ko naman to naiisip nung habang ginagawa ko pa. So, or at least, ito, masasabi ko na lang to para sa'yo. Kung nanonood ka na feeling mo ang baba ng tingin mo sa sarili mo, or yung mga tao sa paligid mo, ang baba ng tingin sa'yo, para sa'yo to. Kung pasang-awa ka nun, or babagsakin ka, tapos ngayon, nakapasa ka naman, that is not the end. You know, life goes on. Don't let that past define you, Max. And promise, tanungin mo mga kaklase ko, pasang-awa ako nung high school. So yun yung positive effect lang na pwede pala, 'di ba? I realized na from that kind of kid, pwede ka palang magbago, mag-shift. Pwede pala na, alam mo yun, pwede ka pala magtagumpay. Hey! Hindi mo sana na nga. Pwede ka pala na may marating. Pero, mararating mo yun, hindi dahil pasang-awa ka. Okay? Ito, I can only speak about the industry that I am in. Okay? Healthcare. Na bawal magkamali, ganyan. So, ngayon, nandito ako sa Amerika. I've been hanging out with the doctors, pharmacists, directors, mga nakakabike ko. At itong mga to, nag-aaral to sa mga Ivy Leagues. Sa mga school na naririnig lang natin sa pelikula. Alam niyo na yung mga Harvard, ganyan. Tapos, syempre, kumbaga, bata pa lang sila. Excellence na yung tinuturo sa kanila. Alam mo yun? Excellence na, kumbaga, normal na sa kanila na yung mindset na kailangan lagi kang pukpuan, lagi kang hard work, man. Ako nun, kailan ko pa na-realize, kailangan pang halos bumagsak ako bago ko ma-realize yun, di ba? Although, I could say na at this point, we are, at least, yung point of view o yung mindset namin ng mga yun is, kahit paano is, eto sila. I mean, hindi naman nagkakalayo na. May mas mataas pa rin sila, at least para sa akin. Pero, ganyan na lang, diba? And kapag nagkakakwentuhan, kukwento sila ng high school life nila,
I mean, lahat tayo meron tayong kalokohan yung kukwento nila. Pero Ming, ang gagaling. Bigo, ang gagaling. Samantalang ako nun, anong kukwento ko? Nakipag-Dota, mga away, diba? Wala akong makwento eh. If anything, nangihinayang nga ako eh. Kasi later in life, ngayon, na magta-30 na tayo, ngayon ko na-realize na kaya naman pala kung itatry mo lang. Kung mag-e-effort ka lang sa mga bagay na gusto mo, may resulta naman eh. Although, syempre, hindi mo naman makukuha lagi yung gusto mo. Pero, may resulta yan. Yung hard work mo, lagi yung may resulta. Maski hindi mo gusto yung resulta. May resulta yan. And, yun lang yung point ko dito. At, sana ikaw nga, kung mababatingin mo sa sarili mo, sana ma-inspire naman kita na pwede man, try mo lang, mag-effort ka lang. Pwede ka pang magbago. Kung ngayon, feeling mo, eto ka na lang, hindi. Pwede ka pa mag-try. At salamat na lang din dun sa tita ko na sinasabi ko na teacher, kaya section 1 ako. Na in hindsight na lang din to. Ngayon ko lang na-realize na sobrang laking tulong niya sa kung ano ko ngayon. So teacher siya, di ba? Teacher siya doon. And nag-advisor ko pa siya. So di ba, usually mga pamangkin ng teacher, anak ng teacher, may pressure yan eh. May pressure yan na kailangan magaling kang estudyante, nasa top ka. Kasi parang pangalan nila eh. Tangin na, eto yun Ako yun pasang-awa sabi nga nung chemistry teacher ko, magiging ano daw ako eh. Ayan, hindi ko na lang sasabihin. Basta. Yun pasang-awa lang ako lagi nun. Pero thankful ako nun kasi hindi ko naramdaman from her, at least from her, na bobo ako nun. Actually, kabaliktaran. Tuwing mag-uusap kami sa grades ko, sobrang naiinis na nga ako sa kanya eh. Kasi pasangawa na halos bumagsak, sasabihin niya sa akin na, that's okay, I know you're smart. You're smart, 75 pala ko, you're smart. Yung linya niya lagi, first year, second year, third year, fourth year. From elementary pa nga eh. I know you're smart. Baliw yata si tita. I know you're smart. Nasaan, di ba? That time, hindi ko pa nakikita. Ngayon nakikita ko ni. Di ba? Hey! So, thankful ako na may taong ganun sa buhay ko. Sana ikaw din, may ganun ka din. Thankful ako na may tao na naniwala siya sa potential ko. Hindi lang sa kung anong napatunayan ko. Diba? Kasi mostly, makukuha mo yung mga praise na ganun kapag ang taas ng score mo. Kumbaga, diba, positive reinforcement. Tayo na, wala naman ako napatunayan nung high school eh. Tapos sasabihin mo, you're smart. I deserve all the disappointment, kumbaga. Pero hindi ko naramdaman. Or siguro tinatago niya lang yung disappointment niya. Pero hindi niya pinaramdam sa akin yan na disappointment siya. Laging sasabi, I know you're smart. I know you're smart. Ngayon ko na lang yun na-realize na grabe, sobrang laking tulong sa akin nun. Na naririnig ko yun pagka interview ako. Mga job interview ko. Nalala ko yung si tita. I know you're smart. I know you're smart. Bumubulong. I know you're smart. Hey, yun lang. So, gusto ko lang banggitin si tita dito. Tita Ma'am, thank you so much. Okay? I could never thank you enough. I love you. Yan. And this is how I end my video. Have a good night, guys. Huwag pasang-awa. Okay? You gotta try.